So, hello mga palangga. Nandito tayo ngayon sa aking trabaho. Nung Friday pa ako ng gabi dito mga palangga. Uuwi ako bukas ng alas 4 pa ng hapon. So, ngayon ang oras ay alas 8 na ng gabi mga palangga. Linggo ng gabi. At tingnan nyo naman mga palangga. Alas 8 na ng gabi pero tingnan nyo sa labas. Maliwanag pa. Alas 8 na ng gabi mga palangga at ang liwanag pa sa labas. Tingnan nyo. Yan. So, ang duty ko pala dito mga palangga, dito sa aking pinabantayan ay Friday ng gabi, Tuesday ng gabi, Friday ng gabi, tas diretso ako ng Sabado 24 hours, Linggo 24 hours, tas bukas alas 4 pa ng hapon ang out ko. Naawa ako sa asawa ko mga palangga kasi mag-isa niya lang sa bahay. Naboboard daw siya kasi hindi po naman siya pwede magtrabaho. Naboboring daw siya mga palangga. So, naawa ako sa kanya. Pero wala naman tayong choice kasi kailangan natin kumayon. Kailangan natin kumita ng pera para may pambayad tayo sa ating mga bills at makapagpadala tayo sa ating pamilya sa Pilipinas. Ang hirap kumita ng pera mga palangga. Tapos kapag nagsahod ka naman parang dumadaan lang sa kamay mo yung pera. Ay, Diyos ko mga langga. Pwede lang, gusto ko magpahinga kaso lang magpahinga tayo, wala tayong pera. Tapos yung bills natin marami. Padala pa sa Pilipinas. Ay, ang hirap kumita ng pera. Tapos yung iba dyan mga palangga kala nila namumulo tayo ng pera, mangungutang sila, tas pag hindi mo pinautang, madamot ka na, kisyo mayabang ka na, hindi ka na malapitan kasi porque na sa ibang bansa ka, pero hindi nila alam mga palangga. Ang hirap ng buhay. Diyos, mas maganda pa nga ang buhay nila dyan sa Pilipinas. Nakakaupo sila, nakakatulog, alam mo yun, pero dito mga palangga, halos mga tao dito hindi nagpapahinga. Hindi alam ng mga tao sa Pilipinas kasi ang akala nila pag foreigner ang asawa mo, marami ka ng pera. Ngayon mga palangga, alas 8 na ng gabi, yung alaga ko nandoon sa kwarto na nakahiga na siya, nanonood ng TV. Sabi ko sa kanya, dito muna ako sa labas, mamaya na ako papasok. Kasi doon pala ako mga palangga natutulog sa kwarto niya din. Bali dalawa yung kama dito, doon. Kama niya, tsaka yung isang kama na nihiga ng caregiver kapag nag-duty. Ito lang yung maganda dito kasi mabait yung alaga ko tsaka yung anak niya. Parang pamilya nila kami kung ituring. Tapos maganda itong lugar nila mga palangga ba? Alas 8 na pero liwanag pa rin sa labas. Ang ganda ng lugar na to. Kaso lang medyo malayo sa amin mga palangga. 20 minutes drive. So bukas uwi ako. Susunduin ako ng asawa ko ng alas 4. Tas sasahod ako mga palangga bukas. Papadala na naman sa Pilipinas. Ay, ang hirap talaga, dumadaan lang yung pera sa kamay natin mga palangga. Ay, wala tayong magawa. Kaya sana dun sa mga tao nangungutang sa akin, huwag sanang sumama yung loob nyo sa akin kung hindi ko kayo mapapautang. Diyos ko, tipid-tipid ako. Alam nyo, binabudget ko lang din yung pera kasi syempre may mga pangangailangan din kami kailangan dito. Mga grocery, mga bills. Lalo pa kami nakaka-opera lang ng asawa ko. Ang dami namin binabayarang bills. Oh my goodness. Palangga. Papasok na ako maya-maya dun sa kwarto ng alaga ko kasi ihiga na ako dun sa katabi niyang kama kasi mamaya magtatawag na yan siya. Sabi ko sa kanya, mamaya na ako pupunta doon, dito muna ako. Nagmumuni-muni ako mga palangga, iniisip ko yung hirap ng buhay. Iniisip ko yung pinagtrabahuan ko. Bukas ubos na.
ipapadala ko na naman, tsaka babayad sa utang. Ngayon ako, mga langga, ang hirap talaga ng buhay kapag mahirap tayo. Hindi porkit foreigner yung asawa natin, mayaman na tayo mga langga. Kaya sana po mga langga, suportahan nyo lagi yung mga videos ko. Huwag sana kayong magsawa manood, hindi pa ako monetize. Sana maraming mag-subscribe sa akin. Thank you mga langga, dito na lang. Patayin ko na to kasi papasok na ako sa kwarto ng alaga ko. Thank you for watching mga palangga. Good night.